Isang mapagpalang hapon, ito ang ating weather update ngayong Miyerkules, July 30, 2025. Sa kasalukuyan ay wala tayong minomonitor na anumang low pressure area or bagyo dito sa Philippine Area of Responsibility. At wala rin tayong nakikita na cloud cluster na pwedeng mag-develop sa mga susunod na araw. Ang tanging nakakaapekto sa ating bansa ay yung southwest monsoon or yung habagat. At kung mapapansin natin, mababa yung mga kaulapan or moisture dito sa West Philippine Sea, kaya mas konti yung mga pag-ulan na nararanasan natin kahit na nandyan pa rin yung impluensya ng habagat. Also, kung mapapansin din natin, may mga pabugso-bugsong lakas ng hangin tayo na may experience sa iba't ibang lugar ng ating bansa, lalo na sa western part o kanlurang bahagi ng ating bansa. Iyan ay associated din po or kaugnay din dito sa hanging habagat. Pero dito sa northwestern part ng ating bansa, partikular na sa Ilocos Norte, kasama yung Babuyan Islands at Batanes, asahan natin na makakaranas pa rin tayo ng mga pag-ulan at ganoon din naman sa natitirang bahagi ng Northern Luzon. Kasama dyan yung Ilocos Region, Apayao, kasama yung Abra at ganoon din dito sa extreme Northern Luzon. Pero simula Metro Manila, pababa sa Southern Luzon, kasama yung buong Visayas at Mindanao, asahan natin na makakaranas tayo ng partly cloudy to cloudy skies. Ibig sabihin ay maaliwalas na kalangitan ng ating mararanasan. And yes po, pwede na po tayong maglaba at makakapagpatuyo po tayo ng ating mga damit. Pero hindi ibig sabihin nun ay hindi na tayo makakaranas ng mga pag-ulan dahil posible pa rin yung mga localized thunderstorm o yung mga pulo-pulo lang na mga pag-ulan sa specific na area at a certain amount of time. Usually, mga minuto po ang inaabot niyan hanggang sa 2 oras. Kapag umabot ng 2 oras, ibig sabihin ay well-developed na itong mga thunderstorms na nakakaapekto sa atin lokal na lugar. So, tulad nung pinakita natin kanina sa satellite image, ay may mga kaulapan pa rin na pwedeng magdala ng mga pag-ulan, lalo na dito sa northwestern tip ng Luzon. Kaya asahan natin na posible pa rin yung 50 to 100 millimeters na pag-ulan dito sa Ilocos Norte at sa Batanes. Kung mapapansin natin, yung mga nirelease natin na weather advisory noong mga nakaraang araw, marami pa rin probinsya yung posibleng makaranas ng 50 to 100 millimeters. Pero ngayon ay 2 na lang. Ito ay isa sa mga senyales na nakakaranas na tayo ng improved weather conditions. Sa mga wala namang kulay, asahan natin na magiging bawas yung kaulapan at yung tsansa ng mga pag-ulan sa ating mga lugar. Also, para sa ating forecast bukas, asahan natin na magpapatuloy pa rin na magiging maulap yung western part ng Ilocos Region, kasama din yung Babuyan Islands at yung Batanes. Pero in terms of intensity or lakas ng mga pag-ulan, mas bawas na po yung mararanasan natin as compared ng mga nakaraang araw at linggo. Sa natitirang bahagi ng Luzon, malaking bahagi ng Luzon, no, ay makakaranas na ng partly cloudy to cloudy skies. Ibig sabihin, bawas na yung mga kaulapan, at mas maliit na yung tsansa ng mga pag-ulan. Agwat ng temperatura dito sa Metro Manila ay 26 to 31, sa Baguio ay 17 to 20, at sa Legazpi naman ay 27 to 33. Dito naman sa Palawan, part pa rin po ito ng Luzon, at ganun din naman dito sa buong Visayas at Mindanao, asahan natin na patuloy na magiging partly cloudy to cloudy skies. Ibig sabihin, ay mas maganda yung weather na ating mararanasan at mas konti, maliit yung tsansa ng mga pag-ulan. Agwat ng temperatura sa Cebu ay 27 to 33, sa Iloilo ay 26 to 33, at sa Davao ay 25 to 34. Sa kabila ng impluensya ng hanging habagat, ay meron pa rin tayo nakataas na gale warning. Ito ay associated sa taas ng mga alon at posibleng umabot ng 4.5 meters. Higit po yan or mas mataas yan sa first floor ng mga bahay na may second floor or higit pa. At may kataasan po yan, kaya gusto natin paalalahanan yung ating mga kababayan na mag-ingat. Hindi po natin ini-encourage na pumalaot yung mga kababayan natin, lalo na kung maliit yung sasakyang pandagat na ating gagamitin para mangisda o mamangka. At ito po ay sa Batanes, sa Babuyan Islands at sa northern coast ng Ilocos Norte. Kaugnay sa matataas na alon ay meron pong nangyari na lindol sa Russia at ito pong mga impormasyon tungkol sa tsunami ay hindi po nanggagaling sa Pag-asa. Ito po ay nanggagaling sa PHIVOLCS or Philippine Institute of Volcanology and Seismology. Sila din po yung nagre-release ng advisory patungkol sa tsunami. Pero gusto rin po natin na inform yung ating mga kababayan na meron tayong nakataas na advisory patungkol sa tsunami. At para sa karagdagang impormasyon, pwede nating bisitahin yung website ng PHIVOLCS
At ito ay sa pbox.dost.gov.ph. Pagdating po natin dito, i-click natin itong tsunami. Then, i-click din natin yung advisory. Lalabas yung information patungkol dun sa earthquake at yung advice ng PHIVOLCS. At halimbawa ay ito, pinapaiwas po natin yung ating mga kababayan na pumunta sa baybayin ng Batanes Group of Islands, Cagayan. Hindi na po natin iisa-isahin, pero ang gusto po natin iparating ay gusto rin natin na i-inform yung ating mga kababayan sa banta ng tsunami sa mga lugar na inirelease ng PHIVOLCS. Para sa ating 3-day weather outlook or yung inaasahan nating panahon sa susunod na 3 araw, simula Friday hanggang sa weekend, Saturday and Sunday, sa mga piling lugar sa ating bansa. At hindi po natin mailalabas yung lahat ng lugar sa ating bansa, pero kung malapit po tayo dito sa mga babanggitin natin na lugar, ay pwede natin yon na gamitin as reference para sa ating mga lugar. Dito sa Metro Manila, ganun din sa Legazpi City, ay magpapatuloy yung maaliwalas na panahon. Ibig sabihin, mas konti yung kaulapan at mas konti rin yung tsansa ng mga pag-ulan. At kung uulan man, yung intensity or yung lakas ng mga pag-ulan na ito ay mas mahina as compared ng mga nakaraang araw na kung saan ay nakakaapekto sa atin kung si Bagyong Emong at si Dante. Nakaraang linggo din. Pero dito sa Baguio City, sa Friday at sa Saturday, mananatiling maulap ang ating kalangitan. Ibig sabihin, mataas pa rin yung tsansa ng mga pag-ulan. Pero sa Sunday, ay manunumbalik ito sa partly cloudy to cloudy skies. Sa buong Kabisayaan, no, at saka ganun din naman dito sa buong Mindanao, asahan natin na magiging maaliwalas din yung ating kalangitan. Ang posible lang na makapagpaulan sa atin ay yung mga localized thunderstorm. At also, gusto rin natin na i-mention, hindi po ibig sabihin na kapag inulan tayo at walang pagkidlat at pagkulog ay hindi na ito thunderstorm. Posible pa rin po na thunderstorm ito at meron po kasi tayong iba't ibang uri ng mga pagkidlat. So meron po tayong tinatawag na cloud to cloud na mga pagkidlat. Ito yung mga pagkidlat na nangyayari between or within dun sa mga kaulapan na posibleng magpaulan sa atin. At yung nakikita natin na normal, yung kidlat na umaabot sa lupa, yun naman yung tinatawag natin na cloud to ground. So hindi po ibig sabihin na inulan tayo at walang kidlat or kulog ay hindi na ito galing sa mga thunderstorms. So yun lang po yung posible na makapagpaulan sa atin dito sa Visayas at sa Mindanao. At ang ating araw dito sa Kamaynilaan ay lulubog mamayang 6:26 ng hapon at muling sisikat bukas ng 5:39 ng umaga. Ako po si John Manalo. Ang panahon ay nagbabago, kaya maging handa at alerto.